I'ma read you the Bible. Di ba, basahan ko po kayo. Tagalog. Mateo, Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 12. Kaya lang, ngayon ko lang napansin. Ito na naman yung gantong style ng ASD. So far sa ASD ko palang nakita to, yung 7 and 8, magkasama na naman. Let me show you. Paano ba may tuturo? Ayun, 7 and 8, yung verse 7 and 8 sa ASD, ang salita ng Diyos, magkasama. Huwag niyo pong pansinin to, ink blotch lang yan. 7 and 8. So let me just check kung hanggang saan yung 7, hanggang saan yung 8 sa KJV. So punta muna po ako sa KJV. Wait lang po Wait lang. So impromptu lahat ng Bible reading natin. So matatapos yung verse 7, but Jesus withdrew himself with his disciples to the sea, and a great multitude from Galilee followed him, and from Judea. Alright, so dun matatapos yung verse 7, tapos continue natin sa verse 8. But let me just go to ASD. So title ng babasahin natin, at least dito sa Bible app na gamit natin, YouVersion. Sinundan ng maraming tao si Jesus. Covered na nun hanggang verse 12. At least dito sa version na to. So yung verse 7 tsaka yung verse 8 dito magkasama. Pero alam natin na yung hanggang Galilea. Yun yung verse 7 at least sa KJV. Alright. So Marcos Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 12. Verse 7 tayo. Pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng lawa ng Galilea. So, hanggang doon. Okay. Kaso walang tuldo kasi. Siguro hanggang doon sa Sidon. Anyways, basahin ko na lang din. Sa umpisa hanggang doon sa verse 9. So, verse 7 and 8 na po ito. Pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa tabi ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao na nagmula sa Galilea, sa lungsod ng Jerusalem at sa iba pang mga bayan sa lalawigan ng Judea. Doon yun. Kaso dito kama kasi. Doon sa KJV, verse 8 na. Sa lalawigan ng Idumea, sa kabila ng ilog Jordan, at sa palibot ng Tyre at Sidon, Tyre and Sidon. Dinayo siya ng mga tao dahil nabalitaan nila ang mga kamangha-manghang ginagawa niya. Alright, verse 9. Dahil sa dami ng tao, nagpahanda si Jesus ng isang bangka sa mga alagad niya upang hindi siya maipit ng mga ito. Marami na siyang pinagaling, verse 10 po, verse 10. Marami na siyang pinagaling, kaya dinumog siya ng napakaraming may sakit upang mahawakan siya para gumaling. So, ganun yung faith, yung belief level nila ng time na yun na, dami niya nang napagaling. Kaso nakapila tayo, hindi, mahawakan lang natin siya, gagaling na ako, mahawakan ko lang siya. So, ganun yung nagiging mindset na nila. Kasi, possible, if ganun yung mindset na ng isang tao, na tipong mahawakan lang kita, gagaling ako. Desperate situation yun. Nasa desperate situation. Possible, the rock bottom. So, this time, wala pang cliff top. Ang mga nasa cliff top pa lang dito, or nasa cliff, or nasa tugatog ng tagumpay, worldly tagumpay, is possibly mga Fariseo. Tapos, konti pa lang dito yung mga mayaman. Tapos, nasakop pa sila ng Roman Empire. So, yung kadalasan dito, yung mga may matataas ang kumbaga may mataas yung estado sa buhay is pwedeng possible na dikit din sa Romans or may good standing sa Romans or in our generation's timeline, kung tawagin is sip-sip sa Tagalog. Kumbaga parang yun nga, sip-sip. Kumbaga parang, sige, connected tayo dito even though kalaban natin sila yung sumakop sa atin. So, pero yun nga, ang tinutukoy naman dito is yung possibly rock bottom na, desperate na. Sobrang hirap na doon sa pinagdadaan nilang karamdaman. Mahawakan lang kita, alam ko gagaling ako. Kasi dami mo nang napagaling. So, yun yung verse 10. Marami na siyang pinagaling, kaya dinumog siya
ng napakaraming may sakit upang mahawakan siya. Verse 11, kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniban ng masasamang espiritu, let me just read it back. Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniban ng masamang espiritu, nagpapatira pa sila sa harap niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. So dito, the evil spirit, the devil, the demons, knows who Jesus Christ is. He is the Son of Man, aka the Son of God, the only begotten Son of God. Kasi like nang sinabi ko na sa mga previous Bible reading natin, ang context kasi before sa Judaism, nung time ng Old Testament, ang tawag din nila sa mga naniniwala na ang Diyos nila ay ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob, tawag nila sa kanila ay mga anak ng Diyos. So yung time na yon, yung sa part na yon, before yung prophecy yata ni Prophet Daniel about the Son of Man, yung Son of God, parang ordinary children of God. So hindi Son of God as Son of God. Tapos yung Son of Man, yun yung Son of Man which is only begotten Son of God. So kaya pagka tinatawag na Son of Man, nung kiniklaim ni Jesus na siya ay Son of Man, alam ng mga Pharisee na tinutukoy niya na anak siya ng Diyos. So, in hindsight, Diyos ka rin. Blasphemy. Blasphemous yung sinasabi mo. Anyways, basahin ko po muna yung verse 11 ulit, if hindi ko pa nabasa. Kapag nakikita siya ng mga taong sinasaniban ng masamang espiritu, nagpapatira pa sila sa harap niya at sumisigaw, ikaw ang anak ng Diyos. So, dito ay yung mga espiritu, hindi na sila mag-persuade na kami ang anak ng Diyos. Yung alam na nila, anak ng Diyos, begotten Son of God. And, nagpapatira pa, they bow down and they submit. Actually, hindi submit, they feared Him. They feared Him. 12, ngunit mahigpit nila siyang pinagbawalan na ibunyag kung sino siya. So, si Lord, yung mga sinasaniban, pagka yung nasa mga espiritu sinasabi na, ikaw ang anak ng Diyos, huwag niyong sabihin yan. The reason why, because alam ni Lord kung ano yung timing. So, may timing siya kung kailan siya marireveal at kung kailan siya dadakpin ng mga Pariseo, actually temple guards ng mga Pharisees. Kasi si Pontius Pilate, hands off. Teka muna, wala naman ako nakikita. Hindi naman siya nang gugulo. Kayo lang naman yung nagkakaroon ng argumento. Labas ako dyan. So, yung mga centurion ko, hindi nila gagalawin yan. Kasi pagka may followers yun si Jesus eh. Ngayon, gusto nyo hulihin ko? Wala naman siyang ginagawa. Eh, di ako naman magkakaroon ng problema dahil magre-reklamo yung mga followers ni Jesus. Eh, magpa-pass over na. So, let's be peaceful. Kasi isang sablay ko na lang sa emperor, matatanggal ako sa position. Ganun yung status ni Pontius Pilate. So, hindi siya yung magpapadala ng centurion para gumawa ng chaos dun sa sinasakupan niya o pinapamunuan niya. So, ang ibig ko po sabihin dun is yung mga temple guards, sila yung pwedeng dumakip kay Jesus. So, kung bakit ko naman nabanggit yun, is yun nga, may timing si Jesus kung kailan siya dadakpin. Kung kailan makikipag-usap si Judas sa Pharisee, and then kung kailan sila magkakasundo na i-betray si Jesus for just 30 pieces of silver, and the temple guards will actually capture him by the help of Judas, pointing Jesus onto the temple guards by Judas. Alright, so basahin ko lang po ulit yung verse 12 tapos i-end na natin. Ngunit mahigpit niyang silang pinagbawalan na ibunyag kung sino siya. Yung mga masamang espiritu na nagpo-proclaim, na nagsasabi, nagpo-profess. Kilala ka namin, ikaw ang anak ng Diyos. Alright, stop that. Alright, I know you know, but don't mention it any further. Okay, so that's our Bible reading for today. Sa ASD, tas bukas po ulit. I have to let you go because may pupuntahan kami ni Jay, mag-i-skate kami. I'm praying na may makausap kami sa skate park na makakwentuhan man lang. Tapos unti-unti
makabuild ng relationship, tapos, ano lang, hinihintay namin magtanong kung anong ginagawa namin. And then we will share our Lord Jesus Christ with them. Hinahanap lang namin timing kasi ayaw naming maging Bible thumping situation, tapos ayaw din namin maging preaching situation. Ang gusto lang namin is ma-share yung love ni God. And we're skating, right? So, hindi na-hinder yung gusto namin gawin na maglibang through skating. So, but we believe in our Lord Jesus Christ. And we love you so much. We want you to just try to check it out and see if we're telling the truth or if we're lying. If we're just getting something from your pocket or not. If we're genuinely concerned about your eternal life. So, yun lang naman yung sa amin. Actually, pagka nag-share kami ni Jay, yun lang din naman yung sa amin. Wala kami pinopoint na religion, wala kami pinopoint na church. We are pointing people to Jesus Christ because we know that Jesus Christ is the only one who can save us. He's the only way to heaven. He's the only way to the Father. So, it is expedient for us. It is expedient for us to share the love of our Lord Jesus Christ, what He did, why He did it, what is getting from it, what we're getting from it, and what we are about to lose if we reject it. The gift of God, which is eternal life, through Jesus Christ our Lord. Only Him, not our works. Wala po tayong magagawa para bigyan ng sarili natin ng eternal life. Kasi kung meron, magiging prideful and egoistic tayo at ipapamukha natin kay Lord na may ginawa kami, kaya karapat-dapat kami sa langit. But in reality, we are not deserving, we are unworthy, but He loves us anyways. And He gave us eternal life anyways. So yeah, I think that's it for the meantime. I'll be seeing you tomorrow. God bless you. Keep safe. Bye for now.